my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust. Magandang hapon po sa inyo lahat. Sige po, simulan na natin ang gawain ng Panginoon. Purihin natin siya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Diyos namin napakabuti. Purihin ka, purihin ka. Magandang hapon po, mga kapatid, dyan sa Mandarin Bible Cell at sa Dilina Extension Bible Cell. Kumusta po kayo lahat? Nawa po ay nasa mabuti tayong lahat na kalagayan. Despite ganito ang kalagayan ng ating mundo, ng ating bayan, masaya pa rin, malusog pa rin. Ito, sama-sama ulit tayo ngayong hapong ito. Pero bago ang lahat, tayo po muna manalangin. O aming Diyos na napakabuti, Diyos namin makapangyarihan sa lahat, aming tagapagligtas. Maraming salamat, Panginoon, sa hapong ito na muli ay nagsama-sama mo ang iyong mga anak sa isang gawain, Panginoon, na lalo makakadagdag sa amin kalakasan, makapagpatibay sa amin pananampalataya. Pero bago ang lahat, Lord, kami nagpapakumbaba sa iyong harapan. Kami po ay humingi ng tawad sa aming mga kasalanan, sa aming isip, salita at sa gawa. Maliit man ito o malaki, sinasadyang hindi, patawarin mo kami, Panginoon. At kiniklaim namin, Lord, ang iyong kapatawaran sa mga oras na ito, ayon sa sinabi mo sa 1 John 1:9, na kung kami maghahayag ng aming mga kasalanan, ikaw ay tapat at makatarungan upang kami ay patawarin at linisin sa lahat ng aming mga karumihan. Kaya Lord, maraming salamat. At sa hapong ito, Panginoon, hinihiling namin na samahan mo kami. Pangunahan mo, Lord, ang iyong gawain mula sa simula hanggang matapos ito. At hinihiling namin, Lord, na ang magtuturo, Lord, ay bigyan mo ng karunungan sapat para maihayag niya ang iyong kalooban, Panginoon, ang iyong mensahe sa hapong ito. At bigyan mo kami rin, Lord, ng pusong marunong tumanggap ng iyong mga salita. Nang sa ganun, Lord, ay may pamuhay namin ito, maunawaan namin, may pamuhay namin hanggang sa iyong muling pagbabalik, Panginoon. Maraming salamat, O God, at anumang tangka ng kaaway para guluhin ang pag-aaral na ito, ay tinataboy namin lahat ng masamang espiritu sa lugar na ito. Sa pangalan ni Jesus, lumayas kayong lahat. Wala kayong karapatan para guluhin ang gawain ito, sapagkat ito ay gawain ng Diyos. Maraming salamat, Panginoon, at wala kami ibang hinihiling kundi ibaba mo, Lord, ay iyong Santong Espiritu sa aming kalagitnaan upang meron kaming gabay, patnubay habang kami nag-aaral na iyong mga salita. Ang Holy Spirit na siyang magpapaunawa sa amin sa lahat ng mga ituturo mo sa hapong ito. Maraming salamat, Panginoon, at ngayon pa lamang ikiniklaim namin ang katagumpayan ng iyong gawain sapagkat kasama ka namin. Maraming salamat, O God. In Jesus Christ's name we pray. Amen and amen. So, purihin ang Diyos. Okay. Sa hapong ito, mga kapatid, tayo po ay prayer meeting. So, kagaya ng dati, bago tayo manalangin, tayo muna ibibigyan ng aral ng ating Panginoon na ang topic natin ngayon ay prayer to seek and worship God. Prayer to seek and worship God. So, bilang panimula, basahin po natin ang ating teksto sa unang 1 Chronicles 16:11. Sabi po rito, dumulog tayo kay Yahweh na ang tulong niya'y kamtan. Dapat siyang parangalan at sambahin araw-araw. So, yun po ang ating text sa hapong ito. So, kung titingnan po natin, mga kapatid,
kailangan na ating bansa ang panalangin. Lalong-lalo na ngayon na panahong ito. Magdadalawang taon na po ang pandemya, no? All over the world. Milyon-milyon ang nagka-COVID. Dito sa atin, milyon na rin. Marami ang binawian ng buhay dahil sa COVID. At marami ang naapektuhang mga kabuhayan dahil sa pandemyang ito. So, hindi na natin alam kung ano pa ang mga susunod na mangyayari sa ating bansa ngayong mga panahong ito, mga darating pa. Hindi natin alam. Tanging Diyos lang ang nakakaalam kung ano pa yung mga susunod na mangyayari. So, kung titingnan natin, lahat halos ay nananalangin. Totoo naman po yun. Nananalangin upang makaahon sa kahirapang dala ng pandemya. Damang-daman natin yung kahirapan ngayon sa lahat ng sulok ng mundo, dito sa ating bansa. Damang-daman natin yan. Maraming nananalangin na matapos na ang pandemyang ito. At kung titingnan natin, bakit parang hindi ata naririnig ang ating panalangin? Bakit parang hindi sinasagot ang mga panalangin? Panalangin na matapos ang pandemya, panalangin na tulungan ang mga tao. Bakit ganon? Marahil, kung titingnan natin marahil ay may mali sa kanilang pamamaraan ng pananalangin. At mali ang kanilang pinananalanginan. Na unawaan po natin, mali ang kanilang pinananalanginan. Now, sabi po sa unang Chronicles, ulitin natin yung binasa nating text. Dumulog tayo kay Yahweh nang ang tulong niya'y kamtan, dapat siyang parangalan at sambahin araw-araw. So, ito po ang katotohanan. Mali ang kanilang pananalangin. Imbis na kay Yahweh sila nananalangin sa ating Diyos na buhay, ay kung kani-kanino silang Diyos lumalapit. Kung sino-sinong Diyos ang kanilang hinihingian ng tulong. Doon sa kanilang Diyos na hindi nakakakita, hindi nakakarinig, hindi nakakaamoy, hindi nakakalakad, hindi nakakaramdam. Marahil ay naiintindihan nyo ang ibig sabihin noon. So kung ganon ang kanilang pinananalanginan, paano masasagot ang kanilang panalangin? May tenga pero hindi nakakarinig. May ilong hindi nakakaamoy. May mata hindi nakakakita. Diba? Hindi nakakaramdam. Bulag, pipi, bingi, manhid ang kanilang sinasamba. Ang kanilang mga pinapupurihang Diyos. Meron silang Diyos pag Friday, may Diyos sila pag Miyerkules, mayroon pang Huwebes, at may Diyos sa iba, kanya-kanyang panahon, kanya-kanyang buwan, diba? So, dito makikita natin, tingnan natin yung sinasabi sa Isaiah 43:21. Sila'y nilalang ko at hinirang upang ako'y kanilang papurihan. So, ito po, malinaw na sinasabi, dapat ang sinasamba natin ay ang nag-iisang Diyos na buhay. Sambahin natin ang nag-iisang Diyos na buhay na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Diyos na hindi natin nakikita. Hindi natin siya nakikita. Pero nararamdaman natin.
Amen? Ngayon, ang tanong ngayon, how to pray to seek and worship God? Paano tayo mananalangin at hanapin at sambahin ang ating Diyos? Masasabi natin mga kapatid, at totoo naman ito, nagpipray tayo, umaga, tanghali, gabi. Pero, paano dapat ang pananalangin? Paano dapat manalangin? Nagpipray ba tayo para lang humingi ng favor sa Lord? Ganon? O nagpipray tayo ng buong puso at pilit hinahanap ang presensya ng Diyos na may kasamang pagsamba? Magkaiba po yun. Nananalangin ka, humihingi ka ng favor sa Lord. Yung sumunod, nananalangin ka ng buong puso at pilit mong hinahanap ang presensya ng Diyos. Nagpipray ka kahit wala kang hinihingi sa Kanya. Nagpipray ka para makausap mo ang Diyos. Gusto mo siya makausap. Gusto mong maihiyag sa Kanya kung gaano ka nagpapasalamat sa lahat ng kabutihang ginagawa niya sa buhay mo. Amen po? So, paano nga ba manalangin? Ang unang sagot po diyan ay ito po. Seek and worship Him in spirit and in truth. Seek and worship Him in spirit and in truth. Nakikita ba natin ang Diyos pag tayo nagpipray? Di ba hindi? Wala tayo nakikita. Pag nakapikit tayo, may nakikita ka ba? Sa balintataw mo, nakikita mo ang Panginoon. Although hindi natin alam kung ano itsura niya. Hindi pa natin siya nakikita eh. Hindi natin siya nakikita dahil ang Diyos ay Espiritu. Kahit saan, andun siya. Katabi mo siya. Pag natutulog ka, kasama mo siya. Pag nagluluto ka, kasama mo siya. Pag naglalakad ka, kasama mo siya. Pero hindi mo siya nakikita. Siya ay Espiritu. Kaya dapat sa pananalangin natin, hanapin din natin siya sa pamamagitan ng Espiritu. Hanapin natin siya sa pamamagitan ng Espiritu. Ang sabi sa Juan 4:23-24, tandaan mo, darating ang panahon at narito na nga na ang mga tunay na sumasamba ay sasamba sa Ama sa Espiritu at katotohanan. Ganito ang uri ng pagsambang hinahanap ng Ama. Ang Diyos ay Espiritu, kaya ang sumasamba sa Kanya ay dapat sumamba sa pamamagitan ng Espiritu at katotohanan. So, kuminsan, nagpipray tayo sa laman lamang. Kapag pray ka lang, magawa mo lang ang mag-pray kasi kailangan. Pray ka kasi meron kang hinihingi sa Diyos. No? Humingi ka ng comfort kasi nasasaktan ka, natatakot ka, kung ano na mangyari sa mga darating na panahon. No? Nag-aalala ka. Yung masabi mo lang ang kailangan mo. Pero dapat sa pananalangin, maipadama natin ang gusto na gusto natin siyang makasama. Maipadama natin sa Kanya na gusto natin siyang makausap. Amen po? Nagdadasal tayo para maipadama natin ang pagmamahal natin sa Kanya.
Dahil minahal niya tayo kahit nung panahon na hindi tayo kamahal-mahal. Hindi tayo kaibig-ibig sa harapan ng Panginoon. Minahal niya tayo. Gusto natin yung maipadama sa Kanya na, Lord, mahal na mahal kita. Naghihirap ka para sa akin. Sabi sa Isaiah 55 verse 6, hanapin si Yahweh samantalang siya'y iyong nakikita. Siya'y tawagin habang malapit pa. So, dapat nating laging sinasaliksik ang ating puso. Sinasaliksik natin ang ating buhay. Nararamdaman pa ba natin ang presensya ng Diyos? Nararamdaman pa ba natin na tumutugon siya sa ating mga panalangin? Nararamdaman pa ba natin kapag tayo nananalangin, nararamdaman pa ba natin ang haplos ng kanyang mga kamay? Dapat ganun ang maramdaman natin eh. Ang sabi sa Isaiah 59 verse 1 hanggang 2, tingnan ninyo, si Yahweh ay may kakayahan upang iligtas ka. Siya'y hindi bingi upang hindi marinig ang inyong hinaing. Ang masasama ninyong gawa ay dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo kaya hindi ninyo siya makita at hindi niya kayo marinig. So, ngayon, pinapaalam sa atin, bakit nga ba hindi tayo naririnig ng Diyos? Dahil sa tayo ay nagkasala. Ayan. Tayo nakagawa ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Kanya. Tandaan po natin, hindi nawawala ang Diyos. Hindi siya nawawala. Andiyan lang siya. Baka tayo ang nawawala na sa presensya ng Diyos. So, kailangan hanapin natin siya. Seek. Hanapin natin siya. Manalangin tayo. Kung nakagawa tayo ng hindi kalugod-lugod sa Diyos, kung hindi nakagawa tayo ng hindi kalugod-lugod sa ating kapwa, humingi tayo ng tawad. Humingi tayo ng tawad. Naghihintay lang po ang ating Panginoon. Hinihintay niya tayo. Hindi siya nawawala. Amen po? So, purihin natin siya, pasalamatan natin siya in spirit. Okay, number 2, seek and worship Him with humility and with all our heart. Gaano kataos sa puso ang iyong pananalangin? Taos ba sa puso mo ang pananalangin mo? Kailangan kausapin natin siya with all our heart. With all sincerity, mga kapatid. With all humility. Yung buong kapakumbabaan. Buong kapakumbabaan. Huwag nating pairalin ang ating mga kataasan. Dahil nakikita ng Diyos sa lahat ng ginagawa natin. Nakikita niya yon. Alam niya kung anong ginagawa natin. Ang sabi sa ikalawang Kronika 7:14, ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, mamanalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan, diringgin ko sila. Ito po ay pangako ng Diyos. Kailangan magpakumbaba tayo. Aminin natin. Aminin natin na tayo nagkasala. Aminin natin na yung mga kasalanang hindi sinasadya, maliit man ito o malaki, aminin natin, ihayag natin sa Kanya. Dahil yun ang dahilan
kung bakit hindi naririnig at hindi dinirinig ng Diyos. Naririnig na yon, pero He tends not to hear our prayers. Kasi nga mayroong humahadlang, may humaharang yung mga kasalanan. At mayroon pang pangako ang Diyos. Sabi sa Jeremias 29:12-13, kung maganap na ito, kayo'y tatawag, lalapit, at dadalangin sa akin, at diringgin ko kayo. So, ayun. Kung gawin natin na magpakumbaba sa ating Panginoon, kung aminin natin na tayo'y nagkasala, ano sabi niya? Diringgin ko kayo. Lahat ng ating panalangin ay kanyang diringgin. Amen po? So, kailangan iparamdam natin sa Diyos na wala tayong magagawa kung tayo hiwalay sa Kanya. Paramdam natin yon. Lord, I can do nothing kung ikaw ay hiwalay, kung ako hiwalay sa iyo. Na ikaw ang lahat-lahat sa buhay ko. Iparamdam natin yun sa Kanya. Ganun ang pagpapakumbaba. Huwag natin sabihin na, hindi ko kailangan yan. Hindi ko kailangan manalangin kasi kaya ko naman yan eh. Malakas naman ako. No! Kapag tayo hiwalay sa Diyos, wala tayong magagawa. Tandaan po natin yan. Sabi nga sa verse 30, no? Ako'y hahanapin ninyo at masusumpungan kung buong puso ninyo akong hahanapin. Lagay natin yung panalangin natin sa puso. Yung puso natin, buksan natin yan. Hanapin natin ang presensya ng Diyos. Amen mga kapatid. Sabi nga sa Kawikaan 8:17, mahal ko silang lahat na sa akin nagmamahal. Pag hinanap ako ng masikap, tiyak na masusumpungan. So talagang hinihintay ng Lord na hanapin natin siya. Hanapin natin siya sa pamamagitan ng ating pananalangin. Yan sinasabi na nga niya, mahal niya tayo. Mahal niya tayo. Dapat mahalin din natin siya in return. Mahalin natin siya ng buong puso na may kapakumbabaan. Wala namang masama kung magpakumbaba ka eh. Hindi nakakapangit yun. Mas lalo tayong gaganda sa paningin ng Diyos kung tayo ay marunong magpakumbaba. Amen? Bakit? Tayo'y kawangis ng Diyos. At ang Diyos nagpakababa. Ibinaba niya ang kanyang sarili. Ibinaba niya. Tinanggap niya lahat ng sakit. Mga hampas na yan. Ibinaba niya ang kanyang sarili. Dahil mahal na mahal niya tayo. Kaya dapat paramdam natin sa Kanya na mahal din natin siya. Love the Lord. Hanapin natin siya with all our heart and with all humility. And number 3, seek and worship Him with praise and thanksgiving. Okay. Nasubukan naman ninyong haranahin ang Diyos. Kung kayo'y nananalangin, nasubukan nyo na bang haranahin mo na siya? Kinakantahan mo siya ng mga awiting papuri at pasasalamat? Diba ang sarap? Yun ang namimiss ko nga sa gawain. Mga Bible study natin. Dati, kapag mag-Bible study, inaawitan muna natin ang Panginoon. Ina-offera natin siya ng mga awitin. At sa awit pa lamang natin, ay sumasagot na siya. Nasasagot na niya yung laman ng ating puso, ang laman ng ating isip. Amen? Sabi sa awit 104, verse 1 hanggang 4,
Dapat na si Yahweh, itong Panginoon, ay pasalamatan. Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansay dapat ipaalam. Siya ay papurihin, suubin ang awit, ating papurihan, ang kahangahangang mga gawa niya'y dapat na isaysay. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na kanya. Ang kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. 4. Siya ay hanapin at ang kanyang lakas, ang siyang asahan, siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. Ayan. Dapat purihin natin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng awit. Musugin natin siya ng mga awiting may pasasalamat. Mga papuring awit. No? Handugan natin siya. Every time na tayo nananalangin, try natin na kumanta. Meron naman tayo mga sa YouTube o kahit sa Facebook, meron akong nabubuksan sa Facebook na kapag hinanap ko yung kanta na yun ay mapapakinggan ko. Ayan. Masarap kasi nga, umawit sa Panginoon. Napakasarap umawit sa Panginoon. So, handugan natin siya ng mga papuring awit, mga pasasalamat, yung awit na may pasasalamat, sapagkat nalulugod natin ang Panginoon kapag ginagawa natin yun. Nalulugod siya. Diba? Nakaranas ba kayong hinaharana kayo? O yung mga kaedad ko, naranasan nyo bang hinaharana kayo nung kabataan ninyo? Kasi ako sa province, talagang grade 6 pa lang yata ako, hinaharana na ako. Although nakakakilig, syempre nakakainis kasi wala naghaharana ng 8 o'clock sa amin. Ang harana sa amin ay mga 9 o'clock na. Kung kailan tulog ka na, talagang gigisingin ka ng mga kanta nila. Pero nakakakilig din, di ba? E di lalo na ang ating Diyos. Yung mga kanta nga ng mga naghaharana, kung ano-ano lang eh. Kanta ni Eddie Peregrina, kung kani-kaninong mga kanta ni Tirso Cruz, noong panahon namin. Pero itong mga kinakanta natin, kanta na punong-puno ng papuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Kaya lugod na lugod siya kapag naririnig niya yan na ginagawa natin. Ang sabi sa awit 95, verse 2 hanggang 3, lumapit tayo sa Kanya ng may pasasalamat. Masaya nating isigaw ang mga awit ng papuri sa Kanya dahil ang Panginoon ay dakilang Diyos, dakilang hari sa lahat ng mga Diyos. Isigaw na natin. Huwag natin ibulong ang ating kanta. Kumanta tayo ng normal. Bakit ba? Hindi naman nakakaya ang kinakanta natin. Diyos na kataas-taasan, Diyos na dakila ang ating kinakantahan. Amen? Hari ng mga hari ang kinakantahan natin. Diba? Hindi pa natin naranasang kumanta sa harapan ng mga presidente. Pero ito, nagagawa nating kumanta sa harapan ng ating Diyos na buhay. Ang sabi dito, ang dakilang Diyos, dakilang hari sa lahat ng mga Diyos. Imagine, diba? Sobrang nakakakilig yun, nakakakilabot. Na inaawitan mo ang Diyos ng mga Diyos, ang hari ng mga hari. Amen? Amen, mga kapatid. So, kapag ginawa natin ito lahat, ano ang magiging resulta nito sa atin bilang mga Kristiyano? Ang sabi po dito, we will have peace and prosperity. Peace, kapayapaan. Prosperity, kasaganaan. Baka nawala na ang kapayapaan sa buhay mo. Sa kaiisip mo ng problema. Kaiisip mo na
wala kang trabaho, yung anak mo hindi na makapasok sa trabaho, wala kayong sinisweldo, may mga ganon, nawala lahat yun. Kaya sabi sa ikalawang Kronika 7:14c, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ibabalik daw sa atin ang katiwasayan, yung kapayapaan. Nawala ang kapayapaan sa atin. Nag-iisip ka, Lord, ano na ang mangyayari sa amin? Kailan ito matatapos, Panginoon? Hindi kami nakakapag-church. Miss na namin, Lord, ang face-to-face with pastor sa aming mga kapatiran. Naiisip niyo ba yan, mga kapatid? Siyempre, yung mga dumarating na problema, dala ng pandemya, yun ang masisira sa ating kapayapaan. Pero ibabalik daw ng Diyos yun eh. At yung kasaganaan, ibabalik din niya. Kaya, huwag tayong mag-alala. Sa ngayon, medyo salat tayo kasi nga walang hanap buhay. Yung ating mga negosyo, mahina. Yung iba nga nawala na, nagsarado na. Huwag tayong mag-alala kasi ang linaw dito sinasabi, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ngumiti na tayo at magpasalamat sa Lord. Yes, Lord, maraming salamat. Maraming salamat, Lord. Kung dumanas man kami ng ganito, nahirapan kami ng sobra, magdadalawang taon na. May pangako ka, Lord, na ibabalik mo lahat ito. Ibabalik mo at naniniwala kami, Panginoon. Naniniwala kami. Dahil ikaw ang aming promise keeper. Lahat ng promise mo ay gagawin mo. Sinabi nga sa Isaiah 1 verse 18 hanggang 19, sinabi ng Panginoon, halikayo at pag-usapan natin ito. Kahit gaano man karumi ang nagawa ninyong kasalanan, lilinisin ko ito para maging malinis kayo. Kung susunod lang kayo sa akin, ay pagpapalain ko kayo. Kung susunod tayo sa Panginoon, gawin natin lahat ng sinabi niya ngayon. Hanapin lang natin siya with all our heart. Purihin natin siya. Hanapin natin siya sa pamamagitan ng mga papuring awit, mga awit ng pasasalamat. Hanapin natin siya sa espiritu at katotohanan. Ano sabi niya? Ulitin ko. Kung susunod lang kayo sa akin, ay pagpapalain ko kayo. Pagpapala pa rin, mga kapatid. No? So, kausapin natin ang kausapin ng Panginoon. Kausapin natin. Sabi nga, pray without ceasing. Huwag tayong tumigil sa pananalangin. No? Hanapin natin ang presensya niya. Huwag tayong magkasya na manalangin lang tayo na tapos wala tayong maramdaman. Hindi natin naramdaman ang presensya niya. Dapat sa pananalangin natin, maramdaman natin ang yakap niya. Ang haplos ng kanyang mga kamay. Hinahaplos niya tayo sa ulo na, anak, huwag ka mag-alala. Andito na ako. Hindi ko kayo pababayaan. Ibabalik ko lahat yan. Yung iniiyak ninyo, ibabalik ko lahat sa inyo yan. Amen, mga kapatid. Ibig niya maramdaman niya tayo. Gusto niya maramdaman niya tayo. Maramdaman niya ang ating pagmamahal sa Kanya. Maramdaman niya ang ating pasasalamat. Ang ating mga papuri. Kung gusto natin maramdaman siya, how much more siya, mga kapatid. Gusto niya maramdaman tayo. Amen po? Amen. Napakabuti po ng ating Panginoon. So, bilang pagtatapos, mga kapatid, ito po ang sinasabi sa ikalawang Kronika 7:15.
Diringgin ko nga ang mga dalangin gagawin dito, ngayon, at magpakailanman. Diringgin ng Panginoon ang ating mga panalangin, ngayon, at magpakailanman. Amen? Habang tayo naghihintay sa kanyang muling pagbabalik, manalangin tayo. Hanapin natin ang presensya ng ating Panginoon. Sambahin natin siya araw-araw. Amen po, mga kapatid. Supurihin natin ang ating Panginoon. Napakaganda ng itinuro sa atin ng Lord ngayon. Naramdaman niyo ba ang yakap ng Panginoon? Naramdaman niyo ba ang haplos ng kanyang mga kamay sa ating balikat, sa ating mga ulo, para mawala lahat ng ating mga problema? So ngayon po ay pananalangin tayo ngayon, pero ang gagawin po nating pananalangin ay puro pasasalamat. Huwag muna tayo humingi sa Lord. Magpasalamat muna tayo. So ako na lang po ang mananalangin. Pikit nyo lang inyong mga mata at kung kailangan nyo mag-amen ay mag-amen kayo. Sige po, tayo po yung manalangin. Una sa lahat, Panginoon, nagpapasalamat po kami sa buhay at kalakasan na pinahihiram mo sa amin sa araw-araw. Maraming salamat, Panginoon. Sa tuwing umaga kami ginigising mo para pahiramin kami ng buhay. Marami, Lord, na natutulog at hindi nagigising. Marami natutulog na paggising nila, wala silang lakas. Pero kami, Lord, na mga anak mo, araw-araw ginigising mo kami, binibihisan kami ng kalakasan. Kaya Lord, maraming salamat. At maraming salamat din, Panginoon, sa kaligtasang pinagkaloob mo sa amin. Maraming salamat, Panginoon, na ang kaligtasang ito ay kapalit ng iyong buhay, Panginoon. Hindi mo kami pinabayaan na mapunta sa impyerno. Ang kapalit nito ay ipako ka sa krus hanggang mamatay ka. Yun, Lord, ang kapalit. Para kami ay maligtas lamang. Kaya maraming salamat, Panginoon. Kung hindi mo kami niligtas, kung hindi mo binigay ang iyong buhay, Lord, sigurado na sa impyerno kami ngayon. Kaya maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat din, Panginoon, sa provisions nyo sa amin sa araw-araw. Hindi mo kami pinagkukulang sa lahat ng aming pangangailangan mula ulo hanggang talampakan. Gumagawa ka, Lord, ng paraan pag nakikita mong wala na kaming pagkain sa bahay. Magawa ka, Lord, ng paraan kung wala nang laman ng aming mga pitaka. Magamit ka ng ibang tao, Lord, upang mapunuan ang aming mga pangangailangan. Kaya, Lord, napakabuti niyo. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat din, Lord, sa protection mo sa amin, sa loob man o labas ng aming tahanan. Na saan man kami mapunta, lagi kasama ka namin. Hindi kami nakakaranas ng mga aksidente sa labas, Panginoon. Andiyan ka, Lord. Ikaw ang aming protector. Maraming salamat, Lord. Maraming salamat sa iyong banal na dugo, Panginoon, na siya naming shield, protection namin laban sa COVID-19, Panginoon. Maraming salamat, O God. At maraming salamat din, Panginoon. Binigyan mo kami ng pastor
sa buhay ni Pastor Ricky, Panginoon, na buong tiyagang nagpapakain sa amin ng mga spiritual na pagkain, ang iyong mga salita. Maraming salamat po sa kanilang buhay, kasama ang kanyang asawa, ang kanyang mga anak. Hanggang sa mga oras na ito ay nananatili silang malusog. Yes, Panginoon, malusog pa rin sila. Ang kanilang mga katawan ay nagkakasakit man sila ay pinagkagaling mo, Panginoon. Maraming salamat din, Lord, sa wisdom and knowledge na pinagkakaloob mo kay Pastor upang makapaghayag siya ng mga mensaheng makapagpapatibay ng aming pananampalataya. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat din, Lord, sa mga namumuno sa aming bansa, mula kay President Duterte, Panginoon, hanggang sa mga nasa barangay level. Maraming salamat din sa kanilang mga magagandang proyekto na nagiging kapaki-pakinabang, malaking kapakinabangan ng mga mamamayang Pilipino. Marami silang mga nagagawang proyekto. Maraming salamat, Panginoon, sa gabay mo sa kanila. Kung may mga hindi man gumagawa ng maayos, andiyan ka pa rin, Lord, para ihayag sila lahat, ilantad sila para ma-correct ang kanilang mga ginagawa. Kaya maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat din sa aming pamilya, Panginoon, na pinagkaloob mo sa amin, aming mga mula sa aming mga magulang, sa aming mga kapatid, sa aming mga anak, sa aming mga apo, Panginoon. Maraming salamat sa buhay nila. Hanggang ngayon ay sama-sama kami. Buo ang aming pamilya, Panginoon. Sama-sama kaming sumasamba, nagpupuri sa iyo, Panginoon. Sumasamba sa iisang Diyos. At sama-sama kami, Lord, na naghintay sa iyong muling pagbabalik. Kaya maraming salamat, Lord, sa buhay ng ating mga pamilya, Panginoon. Maraming salamat. Silang ibinigay mo sa amin pa para madagdagan ang aming lakas, para lalo kami nga magsumikap na mabuhay pa ng mas mahaba dahil sa pamilyang binigay mo sa amin. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Alam namin na ang lahat ng mga panalangin namin ngayon ay narinig mo. Nadama mo ang aming mga pasasalamat. Maraming salamat na ito ay nakarating sa iyong trono ng biyaya. Thank you, O God. Maraming salamat po. Alam namin, Lord, na nakikinig ka sa amin. Hinihintay mo ang aming pasasalamat na yan. Kaya purihin ka. Purihin ka, Panginoon. Napakabuti mo. Pinibigyan mo kami ng pagkakataon para sa balikat mo salamatan. Thank you so much, Panginoon. Kulang ito aming ginagawa, Lord, para maibalik namin ang lahat ng kabutihan mo sa amin. Patuloy mo kami samahan, Lord. Patuloy mo kami samahan. Turuan kami, paalala sa amin na pasalamatan ka. Thank you so much, Panginoon. Okay? Ilang pasasalamat pa rin. Ihayag natin ang ating pagtitiwala sa ating Panginoon. Ihayag natin, sabi nga kanina, isigaw lahat ng mga kabutihan ng ating Panginoon. Kaya ngayon, ay muli nating babasahin ang awit 91, verse 1 hanggang 16.
awit ng pagtitiwala sa Diyos. Sige po, sabayan niyo po ako ng pagbabasahan. Okay? Siyang naghahangad ng pagkukup ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog katahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtitiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak, sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing bigla ang paglusob pagsapit ng araw. Di sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan, iyong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mo mag-iingat sa iyong kataas-taasan. Di maabuti ika'y mapahamak at walang daratal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susubuin niya ang maraming anghel, silang susubaybay, kahit sa ang dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka't silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na babagsik, di ka maano sa mga serpiente at iyong magbabangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino mang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, lagi handa ako na sila'y pakinggan, aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklulungan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan, sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay, at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. So yun po ang awit ng pagtitiwala sa Diyos. Diba napakabuti ng ating Panginoon, mga kapatid. Napakabuti niya. So, tayo po ay dumako ngayon sa closing prayer. Po aming Diyos na napakabuti, maraming salamat Lord sa tagumpay na ipinagkaloob mo sa amin sa pag-aaral na ginawa namin sa hapong ito. Tagumpay sapagkat nakausap ka namin, na ipahayag namin sa iyo ang aming papuri, ang aming pasasalamat. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat din sa buhay ng mga anak mo na makapanood ng video na ito. Mga taga Mandarin Bible Cell at taga Adelina Extension Bible Cell, maraming salamat sa buhay nila na patuloy silang sumusuporta sa iyong gawain. Hinihiling ko, Lord, na pagpalain mo silang lahat sa lahat na antas ng kanilang buhay, mula ulo hanggang talampakan, ipagkaloob mo, Lord, ang provision sa kanila, O God. Yung mga nagtatrabaho, Lord, ingatan mo silang lagi, manatili sa kanila ang kanilang trabaho at sila rin manatili sa kanilang trabaho. Bigyan sila, Lord, ng good health, Panginoon. Pati mga baby, Panginoon. Bigyan mo ng good health ang mga magulang, pati mga senior citizen, Panginoon. Kayo na pong bahala sa amin, Panginoon. Proteksyonan kami laban sa COVID-19, Panginoon. Balutin kami ng iyong banal na dugo na siya naming pinakamataas na shield, Panginoon. Maraming salamat sa mga napupunahan na, sa mga hindi pa. Lord, kumilos ka. Ikaw, Lord, ang magtakda sa kanila kung kailan sila mababakunahan, Panginoon. Thank you so much, Lord. Thank you so much. Kulang itong ginagawa namin, Lord, para
ibalik sa iyo lahat ng kapurihan. Pero maraming salamat na binibigyan mo kami ng pagkakataon para mahiyag namin ang aming pagmamahal sa iyo sa pamamagitan ng ganitong uri ng aming gawain. At naniniwala kami, Panginoon, na hindi magtatagal ay tatapusin mo rin ang pandemyang ito. Ikaw lamang, Lord, ang nakakaalam at umaasa kami na mangyayari ito, Panginoon, dahil makapangyarihan kang Diyos. Thank you so much, Lord. Lahat ng papuri at pasasalamat ay sa iyo namin ibinibigay sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, purihin po natin ang ating Panginoon at dumako po tayo sa pagbibigay. Magbibigay po tayo ayon sa sinabi sa Malakay 3:10. Basahin po natin na Malakay 3:10. Ang sabi po rito, ibigay ninyo buong-buo ang inyong mga ikapo upang matugunan ang pangangailangan sa aking templo. Subukin ninyong gawin ito kung hindi ko buksan ang mga durungawan ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Masaganang pagpapala ang kapalit ng ibibigay nating ikapo. Ano mahalaga niyan? Basta ang ikapo noon ay para sa Panginoon. Imagine 10% lang hinihingi niya, ang 90% na sa atin. Pero tuwang-tuwa na ibubuhos niya ang pagpapala sa atin kapag ginawa natin yan. Sabi nga kanina ba, pag sumunod kayo, ay diringgin ko ang inyong mga panalangin. So, inaasahan ko po na hindi niyo itatago yung ikapo na yan. Andiyan po makikita natin sa screen kung paano nyo ipapadala ang inyong mga ikapo at huwag po kayong mag-alala. Lahat po yan ay nakakarating sa kinauukulan. Nililista lahat yan pag dumarating kila pastor, pag nag-chikas kayo, pag nag-paymaya o whatever, ay nililista lahat yan. Walang nakakalusot dyan. So, maraming salamat mga kapatid. Maraming salamat sa suporta ninyo sa gawain ng Panginoon at pagpalain kayo. Siksik, liglig, umaapaw. So, hanggang dito na lang po tayo. Bye-bye ulit. Bye-bye ulit. Sa mga hindi namin kasama sa group, GC, group chat, mga pinadadalan ko po ng mga video, pagpalain din kayo. Lahat kayo kasama doon. Pagpalain kayo lahat. Dahil kahit na yung binibigyan nyo ng oras, yung mga pinapadala kong video sa inyo para mapanood ninyo at makakain kayo ng salita ng Diyos. Yun po ang mahalaga doon. Dahil mahal kayo ng Diyos. Mahal ko kayo, mas lalong mahal kayo ng Panginoon. So, bye-bye for now. I love you all with the love of the Lord. Hanggang sa susunod na Sabado. Bye-bye. Bye-bye po. Diyan lang kayo. Dito po ako. Ganyan po muna tayo ngayon. Thank you po. Bye-bye po. Bye-bye. Oh, my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust